Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po sa bawat isa. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo. Simulan na. Ayan. Simulan po natin ang ating gawain sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Bali, ang mangyayari po ay alternate na lang po tayo. Kada first slide po sa mga women, sa mga kababaihan po. Then sa sunod na verse naman, sunod na slide naman po ay mga kalalakihan. Then after naman po ng mga kalalakihan ay mga kababaihan naman po. Sige po. Sige po, sabay-sabay po tayo magbasa. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim, upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay, at maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran, ikuwintas mo sa iyong leeg at itanim sa isipan. Mga kalalakihan naman po. Sa gayon, malusugo sa iyo ang Diyos at ikinalangin ka ng mga tao. Kaya huwag kang maniwala, buong puso at lubusan at huwag kang manalangin sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siyang ay alalahanin upang ikay magbabayan sa iyong mga takahapin. Huwag mong ipagyayabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handlugan. Sa gayon, kamalit mo ay laging nang-aapaw. Sisidlan ng isuming ay hindi na kapagkayuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamalitin, at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya ay itinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan, at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilang ang pakinabang dito, at higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan, at walang kayamanan dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman, may taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas na handas ng taong may kaalaman at puno ng kapayapaan ang lahat niya maaraw. Mapalad na ang taong may taglay na karunungan, para siyang punong kahoy na mabungang kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya ay umaagos itong tubig. Pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Aking anak, karunungan at inahon ay huwag mong iwawala. Huwag pabayaang makalpa sa isipan ng kumita, pagkat dulot nito ay masagana at marangal na pamumuhay, at kung magkagayoy, lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka
kaagalaman at alisod sa langit. Sa lahat ng iyong lakad, huwag kang alalahanin at lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan, hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkatiwala kang kay Yahweh ang kaagapay mo, at di niya hahayaang sa bitag ikay masilot. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan. Huwag kang maiinggit sa taong narakas, nilalangat man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklang sa mga isipang maluktot, ngunit nalulutol siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay di lalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. Ang mga palalo'y kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino ay magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Merry Christmas po! Sige nga po, pakibati nga po ang ating mga katabi. Amen! Ayan. Meron po talagang rason para mag-celebrate ngayon sapagkat natanggap natin ang regalo mula sa ating Panginoon. Amen! Ayan. So ngayon po, awitin po natin itong awit na to. And as we sing this song, pwede po bang libutin natin ang bawat isa? Kasi alam ko, yan lang tabi natin yung mga nabati natin. Pwede po natin i-express sa Kanya yung love natin sa bawat isa. You can hug them. Ayan, so, let us sing this song. Arise, shine, for your light has come. Your light has come. And the glory of the Lord has risen upon you. Arise, shine, for your light. Arise, shine. Arise, shine, for your light has come. Your light has come.
pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Purihin ka aming Panginoon, dakilain ka, maitaas ka sa aming kalagitnaan, Panginoon, sapagkat ikaw ay karapat-dapat ng aming papuri, ng aming pagsamba, Panginoon. Lord, ngayong umaga, salamat, Panginoon, dahil ikaw ay mabuti sa amin, Panginoon. Walang ibang karapat-dapat na Diyos na maitaas sa aming kalagitnaan maliban sa iyo, Panginoon. Katulad ng aming inawit, Panginoon, ikaw ay aming papupurihan, Panginoon, sapagkat ikaw ay karapat-dapat, ikaw ay dakila, Panginoon. Samahan mo kami sa aming pananambahan ngayong umaga. Lord, linisin mo po ang aming mga puso upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo, sa aming papuri, Panginoon. Ikaw ang aming itataas, Panginoon. Ang buong katawan namin, ang buong kaisipan namin, Panginoon, ay magpupuri sa iyo ngayong umaga. Samahan mo kami, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na ang bawat isa sa amin ay makita, Panginoon, kung gaano kakabuting Diyos sa aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang aming gawain ngayong umaga sa pag-aawitan namin, Panginoon. Ikaw po ang maitaas. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang kumilos sa bawat isa po sa amin, sa bawat aawitin namin, Panginoon, maging pagpapala, maging kagalakan, maging kagamutan sa amin, Panginoon. At Lord, ganun din sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam po namin, Lord God, na ang iyong mga salita ay napakahalaga sa amin, Panginoon, upang kami ay matuto, upang kami, Panginoon, ay magpatuloy sa paglakad namin sa iyo, O Diyos, sa paglago namin, Panginoon, sa aming pananampalataya. Aming Diyos, dalangin po namin sa buong gawain po namin, O Diyos. Ikaw po ang aming maitaas, Ikaw po ang aming madakila, Panginoon, at maluwalhati ka, Panginoon, sa amin. Purihin ka, aming Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Amen! Sa palakpak po para sa ating Panginoon. Amen! Kaya katulad po na inawit natin kanina, sabi, we have the reason to celebrate. Dahil alam ko po, ang regalo ay natanggap na po ng bawat isa. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon. Dahil po Christmas ngayon, awitin po natin ang mga Christmas song na to. Let every heart
Yes, O God, may rason po kami para i-celebrate, O Lord God, ang araw na to. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa aming Panginoon. Naganap ang iyong kalooban, O God. Hallelujah. Kaya, Panginoon, patuloy po kami nagpupuri sa iyo, sa iyong kabutihan, O Diyos. Pagampin mo ang aming mga papuri at pasasalamat. Hallelujah. Joyful and triumphant, O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. O come, let us adore him. O come, let us adore him. O come, let us adore him, Christ. O come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy, Christ the Lord. Sing the angels, sing in exaltation, sing holy citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ. Oh, come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy, Christ. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy. For he alone is worthy, Christ. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ. Let's give him the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory, Christ.
give you all the glory. We give you all the glory. We give you all the glory. Christ the Lord. We give you praise, O God. We give you all the glory, all the honor, the highest praise, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan dahil nakamit namin, Panginoon, ang regalo. Walang kapalit, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo sa bawat isa, Panginoon. Hayaan mo nga, O Diyos, as we remember, Lord God, ang iyong kabutihan. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy ka namin mapapurihan, Panginoon. Dahil tunay, O Diyos, na ikaw ay dakila, ikaw ay tapat sa bawat isa sa amin, noon at magpakailanman. Sa iyo ang mataas na kapurihan, pasasalamat. Salamat sa iyo, aming Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. Merry Christmas po sa bawat isa. Ayan. So, purihin ng Panginoon. Ngayon ay kasama po natin ang atin pong dalawang missionary from Morocco. Pwede ba patayin natin si missionary Pearl at ang kanyang husband, Danny Pajardo. Ayan. Purihin ng Panginoon. We invited them to come and join us here. Later, maririnig po natin yung updates sa kanila from Morocco. Okay, so we are on the second week ng ating third week ng ating December preaching series na God with us, always ahead of us. So, first Sunday ay natalakay na po yung Love Made Visible ni Pastor Checo sa John 3:16, Christian 4:9, na kung saan ay sinabi doon that God's love didn't stay in heaven, it came near. Kaya madalas natin nasasabi, Jesus is the reason for this season. So ngayon, last Sunday ay yung Hope Shines in the Dark. Ito naman ay sa Isaiah 9:2 na kung saan ang message is, the arrival of Jesus brought light to a troubled world. So this morning, ang message natin is about peace in the midst of the noise. So, let's read the passage in Luke 2:14. Sabi doon, glory to God in the highest, and on earth peace to those on whom His favor rests. John 14:27, sabi doon, peace I live with you, my peace I give you, not as the world gives. Okay. So, ang big idea po nito is true peace comes from God, not circumstances, and is available to those who receive His favor and trust in Him. Tayo po muna ay manalangin sa pagkakataong ito. Kami po ay tumutulog sa iyo ng buong pagpapakumbaba
at buong pag-ibig, aming Diyos, sapagkat naranasan namin ang greatness, O Lord God, ng iyong pag-ibig, ng iyong pag-asa at kapayapaan. So, umaga nito, dalangin po namin ang iyong mga salita na talagang magpaalala sa amin ng tunay na diwa ng Pasko. Hayaan mo, Lord, na hindi kami ma-disturb ng maraming mga palamuti na nasa aming kapaligiran. At talagang dahilan dito ay mawalan kami ng kapayapaan. Kaya pagpalain mo po ang iyong mga salita ngayong umaga sa aming puso. At talagang tunay na diwa ng Pasko ang siyang ang maranasan namin ngayong panahon na ito. Pagpalain mo po ang iyong likod na gagamitin. Tago mo siya sa likuran ng iyong krus, Panginoon, at ikaw makita. Salamat, Ama, itong aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ba may electric fan ako dito? Okay. Sige po, salamat, Pastor ko. Okay, question. Paano nga ba tinatanaw ng karamihan ang Pasko? Karamihan, paano tinatanaw ng karamihan ang Kapaskuhan? O kayo-kaya mismo? Okay. Actually, may tatlo na general na pagtanaw dito. First, of course, celebration, right? Yan. Ang Kapaskuhan ay celebration ng marami. Sino na po yung ilan ng Christmas party ang naatinan nyo? Di ba, may party sa school, saan pa, sa opisina, sa mga samahan, sa mga churches. Last Sunday po yung Christmas party doon sa Mother Church, sa SBC. Ngayon ay simultaneous na ginaganap ang Nasubo outreach po natin ay ngayon din ang pagdiriwang ng Pasko. Okay, so bawat family ay definitely may celebration. Another one is vacation. Ayan, mamaya hapon po ako ay uuwi na ng province. Bakasyon na may trabaho. Na parang break, pero totoo, hindi naman talaga nakakapagpahinga. Okay, ganyan. So, meron na rin po ako na sina Avli at Bill ay nasa kanilang province ngayon. At tinitake nila yung opportunity na Christmas ay umuwi at magbakasyon to be with their family. And the third one is tradition. Ano yung mga nakikita natin, simbang gabi, Noche Buena, maraming parol, maraming kantahan, puto bumbong, bibingka, like that. So, it's part of the tradition ng ating Pasko. So, at dito po sa Pilipinas, sa totoo lang, pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Tama ba? Start ng Ber month, which is September. Ayun. So, tayo daw yung may pinakamahaba na celebration ng Kapaskuhan. So, ang Pasko ay hindi lang masaya, talaga maingay din. Sino rito yung nagpapaingay ng paglalo na yung Christmas Eve? Todo nila yung mga Christmas song, nag-aawitan, etc. And another, alam din natin na pag sumapit na talaga yung Burma, September 1 pa lang meron na tayo Christmas song na naririnig sa radyo. And another one, looking forward saan? Sa 13-month pay. Ayan, mga 13-month pay, mga bonuses. Okay. At sa kapaligiran natin, lalo na sa bandang Pampanga, marami na po sa kalsada na nagbebenta ng mga parol. Marami ng lights dyan. Andun yung Divisoria ay very crowded, kaya hindi maganda pumunta sa Divisoria sa panahon ng ganito. So, andun yung mga simbang gabi, nakikita natin ito. At alam natin na yung sikat natin, sumisilip na daw si Jose Maria. So, ito yung mga picture, So, kaya talagang another feature ng ganitong moment. Pag-start pa lang ng Burma, marami na po traffic, right?
Ayan, naranasan ko po yan. Nagtra-travel po kami. Galing po kami ng A-Spa Hotel dahil nagkaroon na kami ng board meeting. Ay talagang traffic, mukhang dito pa lang sa atin ay ang hirap ng umikot-ikot. Okay, so marami rin family reunions. Tama ba? Ito yung usually na ginagamit yung holiday season. Pero, talagang ito yung Paskong Pinoy. Especially, kaya tingnan niyo po, maraming umuwi galing na ibang bansa o kaya umuwi sa probinsya para lang talagang makapili ang kanilang mga pamilya. Ayun, ito talaga yung Paskong Pinoy. Masaya, makulay, maingay. So, pero, hanggang dito lang ang tingin ng karamihan. Okay. Parang nakatutok lang sa pandabas na palamuti o anyo ng Pasko. At nakakalimutan ang tunay na mensahe dito. Okay, so another one, hindi naman kung ganito yung season na wala na karamdaman ng may mga karamdaman. Meron pa rin mga issue, may conflict sa family, something like that, Na ibig sabihin sa likod ng kasiyahan ito, marami pa rin ang nagkakaroon ng kakaibang damdamin. Ayan, nandito si Daisy, kailan na sa recovery period pa rin si Daisy. Nag-undergo siya ng surgery sa appendicitis, si Ate Binyang ay may pinagdaraanan din sa ngayon, etc. Okay, so maraming ingay na naririnig tayo, pero minsan marami rin ingay na bumula mismo sa kalooban natin. Na hindi ito naririnig ng iba. Mga pressure, deadlines sa mga nag-work, nandyan na marami pa rin bayarin. Ayan. Bagamat may bonus, hindi pa rin sapat. 13th month pay, hindi pa rin sapat kasi may pinagkakautangan. Andun yung fear for the unknown ng 2026, like that, mga kailangang harapin ng mga decisions. So, yung ingay na ito, minsan ay hindi ka na makatulog ng payapa. Ayun. So, pero sa umagang ito, tatalakayin natin yung na may mensaheng dulot ang unang Pasko na kung saan ay makikita po natin, titingnan natin sa ngayon. Sa Luke 2:14 ay binanggit po daw, glory to God in the highest and on earth, peace. Ito yung pag-uusapan natin, peace in the midst of the noise. Alam niyo ba na ang unang Pasko, hindi ito tahimik. Hindi ito tahimik, puno ito ng ingay. Pero sa kalagayang ganoon, dumating mismo ang Diyos sa kalagitnaan ng ganoong senaryo. At nagsalita ang Diyos ng kapayapaan. Glory to God in the highest and on earth, peace. So, paano nagdadala ng kapayapaan ang Diyos sa mga pinakamaingay, marahil sa pinakamaingay na bahagi ng ating buhay? So, una, tingnan natin that God brings peace into the noisiest moments. Meron ba kayo nito? Meron ba kayong moment na parang maingay, may bigat, may pinagdaraanan? Ayan. So, yan ang sinabi niya sa Luke 2:14. Glory to God in the highest and on earth peace. Kaya nga, marami sa atin ini-imagine ang unang Pasko na hindi payapa, na hindi tahimik. Pero biblically, hindi gayon. So, titingnan natin yung scenario ng unang Pasko. Nagkaroon po ng panawagan si Caesar na lahat na nasasakupan ng Roma ay uuwi sila sa Bethlehem para magpadala. There will be census, Punong-puno ang Bethlehem that time dahil sa census ni Caesar. So, kaya nga lahat ng bahay, even mga guest room ay occupied ng panahon yun. At si Joseph at si Mary kailangan nila umuwi doon para magpadala, mapabilang. Ayun. Literal na sila ay naghanap ng house to house, naghahanap ng matutuluyan. At panahon na yun, kagampan na rin ni Mary.
So, kailangan niya ng isang lugar na kung saan siya pwedeng manganak. So, ano nangyari? Wala silang matuluyan. So, doon sa kwadrang o kulungan ng mga hayop, doon si Maria, si Mary nanganak sa Sabsaban. So, ano ibig sabihin nun? Hindi tahimik yung lugar na yun. May baka, kambing, manok sa paligid, may amoy, na hayop, mga damo, may dumi, doon sa sahig. So, hindi ito yung perfect Christmas scene sa cards o sa movies na napapanood natin. Kaya nga, doon, kaya imagine po natin, pinanganak ang ating Panginoon doon sa kulungan ng mga hayop sa Sabsaban. At noong panahon din iyon, mayroon din po na pangyayari, kaganapan, ang mga pastol ay nagbabantay ng kanilang tupa. Nasa gabi sila that time. At so sa atin, biglang sumiklab ang isang liwanag mula sa kalangitan, may tunog, mensahe mula sa mga anghel. Kaya parang lahat sila ay nagulat at the same time ay in awe ay nakita po nila. No? Simpleng gabi na kung saan nagbabantay ng mga tupa, dumating yung mensahe ng Diyos mula sa kalangitan. Ang sabi kalwalhatian, mensahe ng kalwalhatian at kapayapaan. Nang panahon yun, ang buong Israel ay nasa ilalim ng pamamahala ng Roma. Ano ibig sabihin? May political tension, may oppression, may takot, kawalan ng pag-asa sa kinabukasan, pamilya walang matuluyan, dispersed po sila. Nandun yung taxation, mabigat, ang buwis. Kaya ibig sabihin, ang kanilang kinabukasan hindi po malinaw. Ito'y puno ng uncertainties that time. So, kaya makita po natin dito, dumating ang Panginoon sa panahon na nasa sitwasyon na hindi po okay ang kalalagayan ng Israel. Kaya nga, ano po makikita natin dito, na even amidst ng kaguluhan iyon, mayroong pag-asang dumarating at ang kapayapaan ay dulot ng kapanganakan ng ating Panginoon. So sa ating sitwasyon, sa kasalukuyan, hindi kailangan perfecto ka. Hindi kailangan perfecto ang sitwasyon mo para maranasan ang kapayapaan ng Diyos. Ang kailangan lang natin, si Jesus ay nasa puso mo. Amen? Kanina si Ate Menya, nakatalikod kasi ako, nilapitan niya ako, kumusta ka na ate? And nakikita mo, dahil may Kristo siya sa puso, sabi niya, nagagamot siya, and sabi niya, nasa kamay, na ang buhay ko'y nasa kamay ng Lord, ano man ang mangyari. So, sabi ko nga sa kanya, there was a time in my life, na nagkaroon ako rin ng thyroid disease, and diabetic ako, undergo ako ng surgery sa lumbar, sa lower back, kaya talaga na-affected yung movement ko. Tapos bigla, diabetic na ako dahil nga yung mobility ko affected. And bigla, ay na-diagnose ako ng thyroid. At sabi ng doktor ko, kailangan siyang operahan. Ang mga diabetic, pag operahan, kinukondisyon yung body, kailangan control muna, no? Kaya, the time na yun, we have the mentoring session with Pastor Cha. And there was a movie actor na namatay, and very health conscious yun. And so, sabi ni Pastor Cha, yung malalakas, dumarating ang kamatayan. Yung mga may karamdaman, still, buhay. So, ano ibig sabihin? Ang buhay natin ay nasa kamay ng Panginoon. So, we can be peaceful, we can be assured, mamatay, mabuhay sa Panginoon tayo. Amen? Palakpakan na po natin ang Panginoon. Salamat sa Kanya, no? Salamat sa Kanya. So, kaya nga, ngayong Kapaskuhan, huwag tanggalin, huwag natin alisin yung diwa ng tunay na Pasko. Hindi lang kaligtasan, hindi lang pag-asa, even kapayapaan amidst of turmoil. Di ba? Hindi stabilize ang ating politika, ang daming
issue na naririnig tayo. Minsan nakikibigat pa tayo sa kanila, right? Ano? Maraming comments sa ating mga walls. Ayun. So, sa gitna ng magulong Bethlehem, naparoon ang Diyos. At bago ipahayag ng mga anghel ang kapayapaan, meron muna silang ginawa. Una nilang pinuri ang Diyos. Dahil ang kapayapaan ay nagpapasimula sa pagkilala kung sino ang Diyos. So, tingnan natin sa second point kung paano ang kalwalhatian ng Diyos ang nagsiset ng stage para sa kanyang kapayapaan. So, God's peace begins with God's glory. Glory to God in the highest. Di ba yun yung statement? Bago yung peace on earth. So, we need to look up first before we look down. Ang kapayapaan ay hindi po nagsisimula sa atin. Dito sa mundo kinalalagyan. Nagsisimula ito sa Diyos. Noong unang Pasko, ang unang mensahe ng langit ay hindi peace on earth, kundi glory to God. Glory to God. So, ano ibig sabihin nun? Bakit kailangan natin purihin ang Diyos? Parangalan ang Diyos. Ibig sabihin nun, God is at work, God is in full control, nandun siya sa trono niya. Peace begins with the right perspective. Peace begins with the right perspective. Tamang pagtanaw. Tingnan niyo po, when God becomes big, our problems become small. When God is glorified, our hearts are stabilized. So, kaya nga, ano sabi ni Jesus? Looking unto Jesus, sa salita ng Diyos, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kaya pag meron tayong mga napagdadaanan, look unto Him. Alam nyo, may mga pagkakataon na nakakalimutan natin, na-overwhelm tayo ng problema, na-overwhelm tayo ng karamdaman, na-overwhelm tayo ng kawalan. Pero di po natin nakikita kasi nakatingin tayo na wala na yung ating paningin sa Diyos. Kaya na-overwhelm tayo. Kaya nga, when God becomes big, our problems become small. Hindi naman nawawala yung reality na may problema. Kaya nga yung tunay po na kapayapaan, nagsisimula ito sa tamang pagtanaw. Kapag ang Diyos ay lumaki sa paningin natin, ang bigat ng problema na paparang. Andyan pa rin, pero yung bigat, di ba? Ano sabi ng Matthew 11:28? Hindi kayong lahat na napapakan, nabibigatan. Sabi, dali yung aking pamatok, mas magaan kasi yun. Kasi kasama mo na si Jesus. Naalala niyo yung sabi, yung footprints in the sand? Na lumalakad siya sa kabigatan. Sabi niya, Lord, bakit iniwan mo ko sa panahon na ang bigat-bigat ng aking kalalagayan? Pero nung pala sabi ng Lord sa kanya, hindi na footprints mo yan, akin yan kasi kinikerry na kita. So, mga kapatid, napakahalaga po. Kaya nga yung pagka may mga ganito tayong kalalagayan, ay lagi tayong tumingin sa Diyos. Look unto Him. At hayaan natin yung puso natin talaga ay mapuno niya. Kapag yung attention talaga natin ay nasa Diyos, hindi tayo kayang i-move, hindi kaya tayong tinagin ng anumang mga problema. Mga alalahanin, mga takot ng ating puso. So, kadalasan po ay ito ang picture natin. Marami sa atin ang kulang sa kapayapaan. Maraming kulang sa kapayapaan, hindi dahil sobra ang problema, kundi dahil hindi na natin nakikita kung gaano kadakila ang Diyos natin. Ano yung awit na the song, Count Your Blessings, name them one by one. So, subukan niyo po, isa-isahin niyo yung pagpapala ng Diyos sa buhay niyo.
Ano nangyayari? Lumalaki ang Diyos. Mayroon bang mahirap sa Panginoon? Is there anything too hard for the Lord? Meron ba? Lahat. Kasi siya ay Diyos ng mga imposible. Lahat ng mga bagay na imposible kaya sa Kanya. All things are possible to Him. So, kaya napakalaga po, ang Christmas recenters us. Binabalik tayo sa tamang sentro na dapat nating tanawin. So, ang Pasko ay paalala po ito sa lahat sa atin kung ano ang nasa sentro ng ating mga puso. Tayo ba ang naroon o ang Diyos? So, habang abala ang mundo, kumikilos ang Diyos na hindi natin nalalaman. Hindi niya tayo iniiwan. Kaya kailangan lang natin ay lumapit tayo sa Kanya. Hindi nagbago ang sitwasyon, pero naroon pa rin ang presensya ng Diyos sa atin. Nung moment na ako ay undergo ng tinatawag na ruptured appendicitis, maraming tao nag-aalala para sa akin. Nalaman ko yung ganang senaryo. Pero salamat sa Panginoon, the picture, nung una kong surgery dito sa lumbar, at nung ako'y nag-undergo ulit ng another surgery sa appendicitis, iisa yung message na binigay sa akin ng Lord, that was in Isaiah 26:4 yata, na He will keep in perfect peace those who trust in Him. So, kaya namin yung peace, ano yung kapayapaan, ano yung pagtitiwala sa Diyos. Kasi, whether you like it or not, wala ka naman magagawa kahit mag-alala ka, hindi ba? At minsan, ano ba yung perspective natin? Kung dumating ang kamatayan, we know we will be with the Lord forever and ever, and that is eternal peace. Di ba? Kaya, ano po, talagang napakahalaga. Kaya, nakikita po natin talaga, pag ang presensya ng Diyos ay nasa atin, ano man yung nasa paligid natin, hindi tayo matitinan. Kaya mula sa takot, pabalik sa pananampalataya, ang pagtitiwala sa Kanya. Mula sa ingay, pabalik sa pagsamba. Kapag ang Diyos ang nasa sentro, ang kapayapaan ay sumusunod. So, mga kapatid, ano po yung key insight natin from this passage? Kapag malinaw ang pagkilala sa Diyos, nagiging posible ang kapayapaan. Pero ayon sa talata, ang peace ay hindi automatic. Hindi po inawit ng mga anghel ang peace para sa lahat, kundi peace, to those on whom His favor rests. Ibig sabihin, ang kapayapaan po ay regalo ng Diyos sa mga pusong bukas tumanggap sa Kanya. At dito tayo dadalhin ng kwento ng unang Pasko sa mga taong unang nakaranas ng kapayapaan at bakit sila ang pinili ng Diyos. Okay? God's peace comes to the humble and open-hearted. Luke 2:14. And on earth, peace to those on whom His favor rests. Sige nga, tingnan natin. Peace is offered to all, but received by some. Hindi sinabi ng mga anghel, peace to everyone automatically. Ang sabi nila, peace to those on whom His favor rests. Ibig sabihin, available po ang peace sa lahat. Pero, naranasan lang ng mga tumatanggap kay Jesus ang kapayapaan. Kasi regalo ito ng Diyos. Pero ang regalo ay kailangang tanggapin. Peace is a gift from God. Pero ang regalo kailangang tanggapin. Sige, ngayon, marami nakitang regalo. Mamaya ay may exchange gift, may raffle, may bigayan din ng gift mamaya. Ayan. May konti po akong naibalot para sa mga tatay at sa mga ilang professional. Ayun, di yun ipaparapol. Galing po yan sa IGM na binigay sa akin. Kaya sabi ko, bigay ko po sa inyo. So, kung kahit nandiyan yung regalo, pag hindi nyo tinanggap, mapapasa inyo ba yun? Ganon din ang kapayapaan ng Diyos. It's a gift from God.
Kasi siya yung prinsipe ng kapayapaan. So, pag hindi natin tinanggap ang prinsipe ng kapayapaan, definitely, wala sa iyo yung tunay na kapayapaan. So, sino yung unang nakatanggap ng mensahe, no? Ang mga pastol. Ang mga pastol. Makikita natin. Alam niyo ba, noong panahon na yun, ang mga pastol, sila yung nasa pinakamababang antas ng lipunan. Mabaho, marumi, lagi nasa bukid, ano, kasama ang mga hayop na pinapastulan. Hindi sila educated, hindi rin sila well-respected, hindi rin po sila pinagkakatiwalaan. Sa kultura po nila, ang pastol ay iniiwasan, hindi po ito popular talaga. Pero silang unang pinuntahan ng langit. Silang unang nakarinig ng balita ng kapayapaan. At hindi lang yon, ang kagandahan sa kanila, naniwala sila sa message. Kinuwento ng mga anghel na ipinanganak si Jesus doon, somewhere in Sabsaban. Then, sila ang tumugon. Pumunta sila kay Jesus at ikinuwento nila kina Mary and Joseph lahat ng sinabi ng mga anghel. So, ano ibig sabihin nito? May picture po that the Lord loves the lowly people. Kasi sila yung mayroong easy to believe. Parang yung mga bata. Di ba yung mga bata, sabihin nyo kung ano sabihin nyo, ano ang tendency ng mga bata, di ba? Kagad naniniwala. So, kung mga religious leaders kaya ang pinuntahan ng mga anghel, maniniwala kaya sila? Minsan alam niyo yung mga religious leader, yung mga well-educated, may title, may position, sila yung minsan mahirap i-reach out unless the Lord intervenes sa kanilang mga buhay. Kaya makikita po natin dito that peace is not about position in life. Peace is not about education. Peace is not about wealth. Kung may kayamanan ba, napapayapa ka agad? Hindi, natatakot ka nga kasi minsan, ano yun, yung mayayaman ay takot na walang bodyguard. So, but peace is about posture. Hindi ito tungkol sa taas ng rango mo, hindi sa kapal ng wallet mo, hindi sa ganda ng resume mo. Kung sino ang marunong magpakumbaba, siya ang unang makatatanggap ng kapayapaan. How does peace come? How does peace come? Paano ba dumarating ang kapayapaan? Ito ay nagmumula sa peace flows to hearts that welcome Christ. Sa mga nagsasabi ng katulad at Lord, hindi ko kaya mag-isa. Na-mention yun. Lord, hindi ko kaya mag-isa. Lord, sinusuko ko ang takot ko. Lord, sa iyo ako magtitiwala. Do we have that kind of confession before God? Ikaw, Daisy, nung ikaw ay isasalang na sa OR, ano nasa huling mind ko? So, mga kapatid, peace begins when we release control. When we release control. Hindi simple. Siguro yung family ni Ate Binyang that time, nandun yung fear, nandun yung takot talaga, pero we are not the one in control. It's the Lord. Peace begins when we stop pretending we're okay. Ayan, minsan pupunta tayo sa church, pag kinumusta ka? Okay lang po. Pero totoo, gusto na sumabog ang puso. Ayan. So, peace begins when we open our hearts. Kailangan natin talaga ibukas. Yung mga friend ko, pagka minsan tatanungin nila ako, mag-chat, kamusta ka? Not good. Still, very challenging pa rin yung paa ko. Kaya, ganyan. Pero, kaya ko pa naman mag-isip ng tama. Mga ganun kong picture. Okay, so, peace begins when we stop trying to fix everything alone. May mga issue na hiwalayan sa mag-asawa. Hindi yun simple.
May mga issue na may conflict dahil nagkaroon ng taasan ng boses, hindi simple. Shattered na agad yung puso nun. So recently, meron akong mga pinagdaanan na I need to talk with people for them to reconcile, na magkaunawaan. Salamat sa Panginoon, nagtagumpay siya sa kanila. So peace begins when we say, Jesus, please step in. Kailangan kasi maging mapagpakumbaba ang puso natin. Ang mataas na puso, walang bumutaan yan. Kasi hindi natin kaya ang buhay. Tama ba? Kahit mayaman ka, educated ka, taas ang position mo, pag dumating ang problema ng buhay, you will be shattered. Only in God we can find this. Pero, makikita po natin talaga kapag sumuko ang puso natin sa Diyos, pumapasok ang kapayapaan ng Diyos. Yung peace that passeth all understanding, hindi mo maunawaan. Ngayon, alam na natin kung kayo nyo dumadaloy ang kapayapaan, ang tanong naman ay ganito, anong klase bang kapayapaan? Anong klaseng kapayapaan ba ang binibigay ni Jesus? Kasi may version po ng peace sa mundo. At yung klaseng peace na ito, yung temporary, yung fragile, madaling mabasag. Pero ang peace ni Jesus, hindi ito peke. Hindi pansamantala, at hindi rin ito mananakos. So let's look at the kind of peace only Jesus can give. Jesus gives a peace in the world. Jesus gives a peace the world can never give. John 14:27 sabi, my peace I give you, not as the world gives. Jesus is clear, no, sa pagsasalita dito. Walang ibang nakakapagbigay ng tunay na kapayapaan kundi sino? Siya lang. My peace, word niya my peace I give you, not as the world gives. Kailan ba nagiging parang payapa ang mundo natin? Ayun. Kasi i-differentiate dito ni Jesus, yung peace niya at peace na ino-offer ng mundo. So the world's peace is external. Mula sa labas, ang kapayapaan kasi tutukoy dito ng mundo. Yung kapayapaan ng mundo is more on external. Ito po ay nakadepende sa sitwasyon. Kapag okay ang lahat, saka ka magiging peaceful. So, but the world offers temporary peace. Paano yun? Karaniwan, ganito ang formula ng peace ng mundo. Success ka, there's peace. Komportable ang kinalalagyan mo, there is peace. Meron kang kapirahan sa bangko o sa bulsa mo, andyan vacations, achievements, entertainments, temporary adventure. Ang lahat ng ito, maganda mga ito, hindi sila masama. Pero mga kapatid, panandali ang ginhawa ang dulot ng mga ito. Pag dumating na yung bagyo ng buhay, hindi mo ito kaya sandalan. Hindi natin kaya sandalan ang lahat ng ito. Mabuhay ito. Pero, yung sinasabi ni Jesus na my peace I give you, ito yung internal and unshakable. Ang peace ni Jesus ay nakabase sa Kanya, hindi sa kapaligiran. Kasi nga siya po yung prinsipe ng kapayapaan. Na ibig sabihin, you will have peace even in the midst of the storm because Jesus is with us. May naalala po ba kayong picture? Nakasakay sila sa bangka. Si Jesus ay natutulog. Naalala niyo sa Mark 4? Jesus sleeping in the storm. Natataranta na ang mga disciples. Ginising nila si Jesus kasi natutulog. And bumangon siya at sinaway ang storm. So, His presence, eto po mga kapatid, huwag yung interpret na inaalis na Jesus sa mga problema. Hindi niya pinramis na walang problema, no? So,
His presence does not remove storms. His presence brings peace inside the storm. Sa John 16:33, sabi doon, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Ulitin ko po. Ano sabi ni Jesus? Buklatin niyo yung Biblia niyo. John 16:33, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Jesus is so honest. Sabi niya, you will have trouble. Ano ba yung mga trouble na ito? Bagyo, karamdaman, kawalan, family conflict, death, disappointments, name it. Ano pa? Pero ano sabi ni Jesus? Take heart. Ngayong Kapaskuhan, iniisip natin, regalo, sa mga inaanak, sa in-laws, sa mga friends, sino pa ba? Kakatulog ka pa ba? Yung tinanggap na meron kasi ganitong tradition, nangungutang, at the end of the year, gusto niya ay ma-zero out lahat ng utang. Kaso, mag-e-end ng year, kulang yung kanyang 13 month pay. Ayan. May hulugang bahay, may hulugang sasakyan, pero walang enough na pagbayad. May conflict sa family, pero mga kapatid, kung magpapakumbaba tayo, may biyaya ang Diyos sa bawat isa sa atin. Nakita natin kung ano nangyari ng 2025. Now, we are at the end of the year 2025. Hindi malinaw ano mangyayari sa 2026. Mga kapatid, kaya nga yung title ng ating team sa ano na to ay God with us, always ahead of us. Sasamahan tayo lagi ng Lord. Alam niyo ba yung noise cancelling headphones? Mayot ang madalas kong makita dyan. Nandiyan yung picture, no? Okay. Si Jeko yata yung one time sa office. Tawag ako ng tawag kay Jeko. Jeko, walang sumasagot. Pagtingin ko, ganun, meron siyang headphone. So, anong ginagawa ng headphones? Hindi ba maingay pa rin yung paligid, pero hindi dito pinapatay yung ilaw, yung ingay ng kapaligiran, pero gumagawa sila ng stronger signal sa loob ng tenga mo para hindi ka na-control ng noise outside. Tama ba? Ang narinig mo na lang kung may music ba doon, nakikinig ka ba ng drama, o ano man. So, mas stronger yung nanggagaling na sound doon sa loob. Nawawala. Na-overpower yung mga noises sa labas. Ganyan po ang peace ni Jesus. Hindi niya laging tinatanggal ang mga problema natin sa buhay, pero binibigyan kanya ng kapayapaan na mas malakas kaysa sa problema. Kaya pwede ka pa rin magkaroon ng payapang puso. Trouble is real, but Jesus is greater. Amen. So, ngayon, how to experience Jesus' peace daily? Paano nga ba natin mararanasan ang kapayapaan sa araw-araw? Yung kapayapaan ni Jesus, Jesus' peace, hindi yung peace ng mundo. First, let's pause and listen to God. Minsan, kailangan mo lang huminto, magpahinga, manalangin, makinig sa Kanya. Ako, pagka medyo trouble, medyo maraming kumukuha ng attention ko, ng puso ko, magpapatugtog po ako sa Spotify ng Christian song. Ayun, makikinig lang ako. Then magpapahinga, tutulog ko to. And then later, pagising ko, refresh na ako. Kasi pag natulog ka, ano nangyayari? Kaya, regalo yung tulog. Baka kayo ay hindi na nakakatulog sa problema. Itulog niyo yan.
Kinabukasan, refresh na kayo. So, peace flows from His presence. Sabihin mo sa Lord, iyak mo yan sa Lord. At pakinggan mo siya, ang salita niya, ang nagbibigay sa iyo ng kalakasan. Next is give God your burdens. Ayaw niyo bang buhatin yan? Gusto niyo ba yung mga problema niyo? Ayaw niyo? Ibigay natin, sabi, give them all to Jesus. And He will turn your sorrows into joy. That's a song. Ayan, give God your burdens. So, ano sabi niya sa Philippians ba yun? O 1 Peter 5:7, cast your cares on me. Yan ang sabi ni Jesus. So, ibigay mo ito sa Kanya. Matthew 11:28. Another, surrender what you cannot control. Pag hindi mo kaya, even kaya mo nga bigay mo sa Kanya. Lord, hindi ko kaya to. Binibigay ko na ito sa'yo. Maraming bagay na nagaganap sa ating buhay. Minsan, hindi naman natin talaga kaya, bigay ito. Pero yung mga pwede kang gumawa ng mga hakbang, pwede mo rin gawin. Pero, definitely, we have to surrender what we cannot control. Just recently, nagkaroon kami ng si Pastor Regine kasi, di ba, kilala niyo naman siya. So, hindi na pwedeng ma-undo yung nangyari sa kanya, no? Dito sa spine sa taas. At ako, kaya kong mag-counsel sa kanya kasi I have also my own. So sabi ko, Jean, hindi na natin kaya pa na i-restore yun. Tinapat na kami ng doktor. So what we can do, doon tayo mag-work. And recently, ay na-hospital siya. So, ayun, nag-uusap kami. Sabi ko lang sa kanya, let it go and let God have His way. Nakakatuwa kasi hindi rin simple ngayon yung financial condition niya. Pero nag-challenge ako sa leadership ng church. Sabi ko, if you are led by the Lord, you are touched by the Lord, sabi ko ay, eto yung chikas, magpadala kayo. So, I did, and meron din nagpadala. Pero hindi ganun ka-significant yung amount. Pero when I was in a meeting sa ASPA, I was able to share what's, may nagtanong kasi sa akin, kumusta siya. Nakakatuwa, nagbigay siya ng pera through me, sa akin niya pinadaan. Kaya, papa-MRA siya sa Monday bukas. So, meron na siyang pera. Tingnan nyo, when we surrender to God, what we cannot, hindi natin kaya, the Lord will work. Mas maganda nang tumarabaho ang Diyos kaysa sa atin, di ba? Ayun, kaya, huwag yung pagdamot yung problema nyo kay Lord. And tendency, niyayakap nyo yata mabuti eh. Huwag niyo ipagdamot yung problema nyo kay Lord. Kasi hindi yan. Mas better ito sa kamay ng Diyos. Amen? Then, the last one, trust God's timing. Hindi natin kailangan malaman lahat ng magaganap sa buhay. Pero let's trust the Lord. He holds the future, right? He holds the future. Kailangan mo lang makilala talaga, o kilalanin mo talaga ang Diyos na siya ang may hawak ng bukas. Amen? Kaya sa umagang ito, nagugilimehanan ba kayo pag Pasko? I-stress ba kayo pag Pasko? Tuloy-tuloy lang ang buhay. Tingnan nyo, sabi ko nga sa kanila, na, minsan, alam niyo, ang dami na rin ginawa ng Lord sa life ko, na I just need to admit talaga na hindi ko na kayang ganito. Sabi ko, pero ako ay I maximize my time, my effort. No, yung challenge talaga ng daily life ko ay hindi simple. So, sabi ko, gusto ko mag-bless. Kasi may mga tao talaga na naka-assist lagi sa akin. So, wala naman akong chance na bumili. Kahit nga sa hindi pa ako marunong
Hindi talaga ako marunong. And then, naalala ko pag pumupunta kami ng ibang bansa, naka-wheelchair ako. Pagka time na ng mag-market o magsha-shopping, yung mga kasama ko, kanya-kanya po sila ng shopping. Ako nasa wheelchair. Pero may courtesy ng isang mag-asawang missionary na Korean. Sila yung may hawak nung sabi niya, Pastor Nina, what do you want? Ito. Sila lahat yung gagawa na mag-empathic. Kaya nagkakaroon pa rin ako ng pasalubong. So, ngayon Pasko, sabi ko wala talaga ako. Sabi ko kung may exchange gift, alam niyo, paano ako nagkaroon ng exchange gift? Si Sister Nick. Pastora, may pabibili ka ba? Nandito ako sa SM. Ayan. Minsan si Dave nagsasabi sa akin, sabi niya, Ninang, nandito ako, may pabibili ka. Minsan si si Marie, sabi niya, Ninang, nandito ako, may pabibili ka ba? Kaya alam na ng mga tao kung anong kalagayan ko, kaya minsan ay nandoon na naging hand and foot ko na ang mga ito. Kaya kahit pa paano, nagkaroon ako ng small thing na pambigay. Ayun. Kaya salamat talaga. So nakukuha niyo po, maraming bagay na sa ngayon maaaring hindi mo na kaya, pero kaya ni Lord. Amen? Kaya ni Lord. Kaya huwag tayong ma-disappoint, ma-discourage. Kasi, kasama natin ang Panginoon. Amen? Yung kapayapaan to, hindi kayang bilhin ng mundo. Kaya huwag nung tanggapin nyo ito at talagang let it be in our heart. So, in conclusion, itong sabi ko lang dyan, peace is not a feeling. Even amidst ng maraming problema, hindi ito feeling kasi internal ito. It's not a place. Kahit saan ka pumunta. Minsan tingin natin, punta nga ako doon para magkaroon ako ng kapayapaan. No. It's not even a situation. Even it's not a season. Peace is a person. And His name is Jesus. Hindi mo rin kailangan ng isang perfect situation para ikaw magkaroon ng kapayapaan. Tandaan nyo, kung saan naroon si Jesus, naroon din ang kapayapaan. Ngayon, ang tanong, nasan na si Jesus sa buhay mo ngayon? Where is Jesus in your life? Where is Jesus in your heart? Ang sabi ko, saan naroon si Jesus? Naroon ang kapayapaan kasi siya yung prinsipe ng kapayapaan. Kaya ang tanong ngayon, nasaan si Jesus sa buhay mo? So, why not this season, Christmas season, why not allow Jesus to really be in the center of your heart? Let His peace enter your anxiety, kung meron man kayo niyan, enter your home. Kung meron conflict, enter your decisions. Enter your relationships. Enter your future. And may I remind everyone, the very reason why we have Christmas, because of Jesus. So, let Jesus be in our hearts. Amen? Sige, tayo manalangin. Lord, ang sarap pong isipin na amidst of the situation, the condition, even yung kaguluhan na nangyayari sa mundong ibabaw, mayroon kaming Jesus. Salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Saan man kami dumako, hindi pwede mawala ang kapayapaan tulad mo. Kaya sa panahon ito, Panginoon, ng Kapaskuhan, pagdamat maraming business, maraming kaabalahan, ay hindi mawala yung tunay na diwa ng Pasko, hindi rin mawala yung kapayapaan tulad mo, Panginoon. And the whole 2026 na darating, paano mo kami sinamahan ng 2025, sasamahan mo pa rin kami ngayong 2026 and even the rest of the years hanggang sa ikaw'y bumalik, Panginoon. Sa umagang ito, hayaan mo po na mapuno kami ng kapayapaan, mapuno kami ng kadakilahan ng pag-ibig mo, mapuno kami ng pag-asa na dulot mo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, ang
Kilala mo ang bawat isa, nakikita mo ang kondisyon ng puso ng bawat isa. Nawa nga, Ama, sa umaga nito, hayaan mo sumila sa puso. Kung wala ka pa sa kanyang puso, hayaan mong isilang ang Panginoong Hesus sa kanyang puso. Upang sa gayon, mataglay niya ang kapayapaan dulot ng Panginoong Hesukristo na siyang prinsipe ng kapayapaan. Salamat, Panginoon. Aming dalangin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, at this point of time, ay ito po yung pinili na magkaroon tayo ng communion. Sige po, may I request all the ushers. Sige po, manalangin muna tayo. Let's pray. Pwede po ba pumarito na yung usher na pag-distribute ng mga emblems? Let's pray. Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na saan ay we remember, Lord God, yung ginawa mo. Ay binigay mo ang ibugtong na anak na si Jesus upang mata mo namin ang kaligtasan. Salamat, Panginoong Jesus, kay Lord na ikaw ang napako doon sa krus. Ikaw ang namatay doon sa krus, inside na kami. At sa oras na ito, we remember that, Lord, and we are forever grateful sa kaligtasan na natamo ng bawat isa sa amin. Kaya dalangin ko, Lord God, ang inyong pagpapala sa mga emblems na ito ng tinapay na simbolo na yung katawan na nabayubay doon sa krus at ng juice, ng grapes na simbolo na yung tugo na natigis doon sa krus. Marapatin mo ang bawat isa sa amin sa pagtanggap ng mga emblems na ito na as we partake this, Lord God, may we remember na we are sinners saved by grace sa pamamagitan mo aming Panginoong Jesus. At ano ba ang kalagayan ng puso namin ngayon, kaya ano po na mas makita namin na without you, Lord, wala kami magagawa sa mundong ibabaw na ito. Kaya marami pong salamat kung aming dalangin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen.
received from the Lord what I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the night when he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. In the same way also, he took the cup. After supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Sabay-sabay po natin ilamin yung laman ng cup. Pwede po tayong mag-utter ng pasasalamat sa Panginoon sa oras na ito. Maraming salamat, aming Diyos. Nawa nga, masumpungan mo ang bawat isa na nasa pananampalataya hanggang sa muli mong pagbabalik. Alam po namin na habang kami nasa mundong ito, there will be many challenges ahead of us, pero alam po namin na kaya po namin pagtagumpayan ito kasi kasama ka namin. Kaya Lord, patuloy po namin muli kinukomit ang aming mga sarili sa mapagpalang kamay na ikaw po mag-iingat sa amin, ikaw po ang gagabay at aagapay sa aming paglalakbay sa mundong ibabaw na ito. We will be forever grateful sa iyo, Lord God. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Una po tayong lahat.
Tayo po muli ay manalangin para sa ating pagbibigay. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming po salamat sa iyo, aming Ama. Sa mga biyaya, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo po sa amin. Salamat po, Father God, sa pagkakataong ito na pinagsama mo kami para, Panginoon, mapasalamatan ka sa bawat araw ng aming buhay. Father God, marami man pong mga pagsubok na aming pinagdaanan e nakayanan namin, Panginoon, dahil sa iyo. Pero mas marami po, Panginoon, mga biyaya na pinagkaloob mo sa amin. Sa loob ng isang taon, Panginoon, sa halos isang taon ngayong taong ito, Father God, ni minsan hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Yung biyaya mo sa aming buhay, Panginoon, ay palagi nandiyan. Sobra-sobra pa, Panginoon, sa inaakala namin. Kaya sa oras na ito, Father God, ito ang panahon naman o araw, Panginoon, para ibalik namin ang nararapat para sa inyo. At humihingi po kami, Panginoon, ng kapatawaran kung may mga pagkakataon, Father God, na inuuna namin ang mga bagay, Panginoon, na hindi ikaw, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa lahat ng source of income na meron kami. Salamat po sa mga businesses, Father God, sa mga trabaho, Panginoon. Napaka-bless namin, Panginoon, dahil nakilala ka namin, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, ang panalangin namin sa mga oras nito, Panginoon, ay bigyan mo po kami ng puso, Father God, na palaging masaya na binabalik ang nararapat para sa iyo. Maraming pong salamat sa mga tithing offering na ito, Father God. Dahil ito, Panginoon, ay marami pa pong natutulungan. Kagaya po ng mga missionaries, Father God, na nasa ibang bansa, Panginoon. Salamat po sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, sa kanilang pagsasakripisyo. May palaganan po ang iyong mga salita, Father God. Salamat po sa patuloy na pag-iingat mo po sa kanila. Panginoon, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, Merry Christmas po sa bawat isa. Ngayon po, dadakot naman tayo sa pag-share ng testimonies. So, meron pong tinap na 3. For sure po, hindi naman po tayo mawawalan ng good words to share about sa nakalipas na taon. Marami pong struggles and marami rin pong triumphs. Diba? Maraming losses, maraming wins. So, may tinap po na 3. Pwede ko na po bang unahin si Sister Lali? Ang ating first honor po si Ate Fati. Amen. God is good! All the time. Ayan. Napakabuti ng Panginoon. Kaya, karapat-dapat siyang pasalamatan. Lalo-lalo na sa buhay namin. Na puno-puno kami yung taon na to. Ang dami namin struggles. Pero talagang malaki si Lord. Kaya napagtagumpayan. Ayun, ang dami namin mga problema, ang dami na. Basta malulutas din yun, mauubos din yun. Kaya, ang dalangin ko sa 2026, na yung i-pour out ni Lord sa ating lahat yung pagpapala niya. Nakaranas na tayo ng hindi pagkagandahan sa 2025, babawiin niya yun sa 2026. Kaya salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Lord sa buhay natin, lalong-lalo na sa amin. Yung nakalis na, pero ang dami pang iniiwan na pero alam ko, matatapos din yun. Kaya salamat sa Panginoon. Purihin ang Diyos, napakabuti niya sa akin. Amen.
Akala ko hindi na ako makarating dito sa katuparan na hindi na tayo makikita-kita. At salamat at binalik niya ako dito sa katuparan, James. At salamat talaga sa Panginoon kasi kalahating buwan ako sa Heart Center. Maraming operasyon yung dinaanan ko. Salamat sa Panginoon kasi eto, medyo malakas-lakas na ako at binalik niya ako at nagkita-kita pa rin tayo. At salamat sa inyong tulong, sa mga prayer nyo, at patuloy nyo akong ipag-pray kasi meron pa akong sakit na talagang matindi. Kaya salamat sa Panginoon kasi siya magpapagaling sa akin. Ito lang, salamat. Magandang umaga po sa lahat at Merry Christmas umaga. Hindi pa talaga. Pastor, alam mo pagban, tatandaan ko talaga lagi yung sinasabi mo lagi na yung bato hanggang lumalaki, tumataas na tinutungtungan natin, lalo tayo napapalapit sa Diyos. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon kasi itong 2025 kahit medyo wala pang kasiguraduhan yung angiogram ko kasi ang tagal ng Rosales Heart Center online sa malasakit yung guarantee letter. Isang buwan ang mahigit, wala pang response. Pero sabi na ni Mr. Mia, masosok lahat. Kaya kahit huling hindi pa naman huling linggo naman ngayon, di ba? Naisama ko rin yung inang ko. Salamat sa Panginoon. Salamat sa lahat ng mga kailang nilin sa akin. Mr. Benz, Pastor Angina. Salamat po sa Diyos ang Kapoli. For announcement naman po, Kids Camp po, gaganapin this December 26 to 20. Ayun lamang po. Tinatawagan na po namin si Ate Cha at ang praise team. Wala. So, for the prayer na po tayo sa food to be led by Pastor Jay. Sige po, tayo po tayo lahat. Ay, si nanay daw po, si nanay ni Ate Ana po ay mag-birthday po ng December 23. Pwede po bang sama po natin siya sa prayer? Tapos sila Pastora Perla po at Brother Danny, sama rin po natin sa panalangin. Sige po, pwede po bang i-lay hands po natin sila nanay at sila Pastora Pearl? Pwede po dito. Si nanay kahit dyan na lang po medyo. Sila Pastora Pearl, pwede pong sama po. Po, mamaya na po. Ayan po. Asama po natin sa panalangin si Nanay, ano po pangalan ni Nanay? Linda po. Garinda? Erlinda po. Okay po. Sige po, pwede po bang itaas po natin ang ating kamay? Mapagpalang Diyos, napakabuti mo Panginoon sa araw na ito. Salamat po Panginoon. Una sa lahat, nakita namin yung extension ng iyong kamay, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon. Natamasan namin how beautiful you are. Yung biyaya mo, yung bukal na biyaya mo, Panginoon, ay laging sagana sa bawat isa sa amin. Lord God, patuloy namin tinataas, Panginoon, ang mother ni Sister Ana, si Nanay Erlinda, Panginoon. Lord God, you've been so good, Panginoon, sa buhay niya. Salamat po, Panginoon, dahil panibagong taon ang ipagkakaloob mo sa kanya. Lord, alam namin, O Diyos, na hindi po simple, Panginoon, ang katandaan, Panginoon. Pero Lord, Ikaw ang nag-aaruga, Ikaw ang nag-aalaga, Panginoon. Kaya sa inyo, Panginoon, laging merong security ang bawat isa sa amin. Lalong-lalo na si Nanay Erlinda. Panginoon, ang patuloy na dalangin namin kay Nanay, Panginoon, ay lagi mo siyang pakaingatan. Isaayos mo, Panginoon, ang kanyang kalusugan, Panginoon. Lagi mo siyang paguran, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na mas makita niya at maranasan niya ang biyaya mo, Panginoon, ang pagmamahal mo, Panginoon. As she continuously, Panginoon, sa kanyang paglakad sa buhay na ito at sa pananampalataya, Panginoon. We speak favor, Panginoon, and blessing upon her, Panginoon. Na patuloy na dumaloy lagi, Panginoon, ang biyaya sa pamilya, Panginoon, ni Nanay Erlinda. Even, Lord God, sa aming mga alingkod, Panginoon, na nasa harapan, Panginoon, sila Pastora Perla and Brother Danny. Lord God, sadyang napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil
tunay at sagana ang iyong biyaya at pagpapala sa kanila. Lord, salamat po Panginoon dahil kayo ang una sa lahat na nag-aruga at nag-ingat sa kanila. Ang patuloy na dalangin po namin, Panginoon, Lord, patuloy kang managana, Panginoon. Hayaan mo ang biyaya at bukal, Panginoon, ay lagi mong iparanas sa kanila, Panginoon. Ang dalangin namin, O Diyos, Lord, ingatan mo sila, Panginoon. Let your favor, wisdom, anointing, Panginoon, and blessing, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan, Panginoon, kahit saan man sila naroon. Lalong-lalo na, Panginoon, sa lugar kung saan mo sila anilagay, Panginoon, sa muro ko, Panginoon. Lord, maaaring sandali lang po ang panahon nila sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, patuloy na, Panginoon, ang saganang biyaya mo ang maranasan nila sa araw, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Lord God, naranasan namin ang kabutihan mo, Panginoon. Ikaw po ang essence, Panginoon. Ikaw ang dahilan kung bakit kami naghatipon-tipon, kung bakit kami nagse-celebrate, Panginoon. Dahil sa iyong bugtong na anak, na natanggap namin, O Diyos, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, na aming mai-enjoy dito sa lupa, Panginoon, hanggang sa kabilang buhay, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang naririto, sa bawat pamilya, Panginoon. Lord God, patuloy mong pagpalain ang bawat isa, Panginoon. Maranasan namin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-ibig, Panginoon, lalo na sa araw na ito, sa aming pagsalo-salo, Panginoon, sa iyong pag-ibig at sa biyaya, Panginoon, na ipinag-share mo sa bawat isa, Panginoon. Paspasan mo ang pagkain ito, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na maluwalhati. Samahan niyo po kami hanggang sa pagtatapos ng aming gawain sa buong araw na ito. Purihin ka sa iyo ang karangalan at kadakilaan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito na lang po. Please sir, tulungan mo ako mag-set up. Okay na yan, okay na.